impeachment is not going to work. Bakit nyo pa i-impeach si VP Sara? Sabi ko. Sa kadami-dami ng trabaho nyo, kayong mga senador at congressman, lalo na yung mga congressman, kadami-dami ng problema ng bayan, unahin nyo pa talaga ang pagpapatalsik sa Vice President. Sinabi ko na yan noon pa. Ano naman pala ang ebidensya nyo? COA? Nakita ko yung testimony ng COA auditor sa House. Nakita ko sa video Anong sinabi niya? Sinabi ba niya may final na disallowance? Hindi niya sinabi Ang mga congressman lang doon sa committee na yon ang interpret na yung amount of money na yon, 125 million na liquidated by VP Sara, the office of VP Sara, is an illegal disbursement and therefore a betrayal of public trust. Ang layo naman. Ang dami nyo naman dyan Pahingi yung ubas dyan. Ang sabi ng mga congressman, na-liquidate niya yan in so many days lang, 125 million. Therefore, it's an illegal disbursement. Binuksan ang envelopes na liquidation receipts. Trabaho ba yan ng House of Reps? Ang mag-audit ng confidential funds? Kayo nga dyan, extraordinary expense yun, pinipirmahan nyo lang, walang resibo Di ba totoo? Magkano? Kami, hindi nyo pinaupo tatlong taon Speaker, 3 taon hindi nyo ako pinaupo Magkano sweldo ko doon? Sana, nabili ko pa ng mga wheelchair yan. Pagamot ko pa yan ng mga bata. 3 taon. Magkano extraordinary expense doon? Kaya mo siya dinimanda sa Supreme Court. Kaya nga, kami nagmandamos na sa Supreme Court. Wala na kaming choice dyan. Dahil lang, Speaker, talagang political na ito. Ayaw niya talaga maupo yung P3PWD kahit hindi na ako. Hindi naman ako nauupo Si Dr. Ilagan naman Yun ang sabi ng Supreme Court Yun ang sabi ng Comelec Ayaw niya pa rin. Matatapos na. June 29, tapos na yung term. Kailan nyo kami paupuin, Speaker Martin Romualdez? Kaya babasa sa survey Speaker Martin T. Romualdez. Kailan nyo paupuin ang P3PWD? Kayo pala? Ang Diyos? Mataas pa kayo sa Supreme Court. Pwede palang hindi nyo patupad ang Supreme Court decision tsaka proclamation ng Comelec. Kayo pala ay Diyos. Masakit po yan. Hindi po para sa akin. Kundi para po sa mga persons with disability at ang mga senior citizens na disabled na, mga batang may kapansanan. Taas na kaya sa survey ngayon? Masakit po yan sa amin, sir, na hundreds of thousands naman ang bumoto sa amin. Kahit ngayon, na hindi kami umabot doon sa 63 seats, we still got 215,000. Walang vote buying yan, Taas sa survey ni Speaker. Anong survey ni Speaker? 6%. Ang taas, 6%? For President. Alam nyo, ang pinakamalakas na kalaban ni VP Sara, si Speaker Martin T. Romualdez. Kaya dapat naman sana, maging generous siya. Alin dyan? Kanina bang survey ito? Maging generous naman siya. Lahat ng kapangyarihan nasa kanya na.
Lahat ng kapangyarihan nasa iyo na. Pero dahil inapi mo yung mga taong may kapansanan, pobre, bulag, mga batang hindi makahinga dahil may butas yung mga puso nila. May sa impyerno ka pa rin pupunta. Impyerno. Anong sabi sa niya sa'yo dati yung nagkita kayo na he will support PWD, di ba? Oo, nung hindi pa nag-file yan si Cardema, dun sa lunch ng party list, yan, nibita din naman ako dun. Sila nga ni Kong Sandro ang nagpa-picture sa akin sa likod ko eh. Diba? Siyempre, lola nyo, hindi naman makatayo-tayo. Kamaston pa nga eh. Sila nga nagpa-picture sa likod ko eh. Tsaka sinabi niya, alam nyo, kami ni Speaker, hindi naman kami nag-away eh. Taga-UP yan eh. Upsilon Sigma Phi. Hindi kami nag-away. Ang laki ng taas ng tingin ko dyan noon. Talino niyan si eskwela. English speaking. Sinabi ko sa kanya eh, Speaker, yung PWD committee ay ad hoc lamang po yun. Baka naman pwedeng gawing permanent committee yan para sa amin. Ay, nag-promise ka sa akin, Speaker, ah. Ipaparesolusyon mo, gagawin mo permanent committee. Yun pala, hindi mo ako pinaupo dahil anti-Marcos ako. Ano ba masama sinabi ko? Ano ba unity? Kala ko ba unity na? Eh, sinabi ba ako masama? Hindi mo ako pinaupo, Speaker. Kahit wala namang TRO sa House of Reps. Walang TRO sa'yo eh. Comelec ang may TRO eh. Eh, ang kini-question doon, yung qualification ko. Pwede na yun sa HRET eh. Pinaupo mo na sana kami. Hanggang matanggal kami ng Supreme Court kung tatanggalin mga. Pero ano ang desisyon ng Supreme Court? Na nanalo ang P3PWD at may karapatan kami sa isang seat. Kahit na late na, 6 months na lang bago mag-eleksyon. Kaya kami sinutusan ng Supreme Court na wag lang si Commissioner Guanzon ang representative. Pwede iba. Kaya ginawa namin, nag-comply kami sa COMELEC at binigyan kami ng Certificate of Proclamation in the name of Dr. Camille Luansing Ilagan from Batangas. At nag-oath sa judge si Dr. Ilagan. At pumunta dyan ilang beses. Pumunta dyan. Naupo pa. Sinabihan ng speaker na, Speaker, kamag-anak ko to. Sabi ng isang sekretary ha. Ipa-out nyo naman. Last day na ngayon. Sabi niya, hindi. Umalis mo na si Guanzon sa P3PWD. Ano naman ang... Inuna pa impeachment. Ano naman ang galit mo sa akin? Hindi ko naman sinabing ikaw ang bangag. Wala akong sinabi against you, Speaker Martin T. Romualdez. Wala po akong sinabing masama tungkol sa inyo. Bilib na bilib pa naman ako sa inyo. Ito yung ginawa nyo sa akin, itong eleksyon na ito. Ni Radio Negros Occidental, kumuha kayo ng boto dyan. Ginamit yung mga congressman. Para mabawasan yung boto ko sa home province ko. Walang ganyanan. Speaker na kayo eh. May kapangyarihan na kayo eh. Doon pa lang sa Leyte eh. 480,000 na yung boto nyo doon sa party list yung tingog eh. Gusto nyo sakupin talaga ang buong Pilipinas. Yung disqualified din pala. Wala namang TRO eh. Hindi ako pinaupo. Pero yung Anwaray, di ba ma'am, yung Supreme Court, pero pinakaupo. Anwaray? Yung Supreme Court sila, pero nakaupo sila. Lahat dyan ang kalaban ni Speaker Martin T. Romualdez. Habang nasa may kapangyarihan siya, lahat dyan walang chance. Ang ano ko lang sana, kaming maliliit na mga tao,
Huwag naman sana, Speaker. Sana po ay pagbigyan nyo na kaming mga maliliit na tao. Kasi, dyan po nasusukat ang greatness eh. Greatness is measured. Not by the power that, you can do all these things. I will do that just because I care. Ganon. Hindi. Greatness is measured by your generosity of heart. Your generosity of heart. Yan ang problema. O ngayon, impeachment? Impeachment? Sinabi ko na from the start. Hindi dapat nag-impeachment. Itinuloy pa rin ni Speaker. Kasi, si VP Sara naman talaga ang the woman to beat in 2028. Halos sabay yung yung confidential funds na kasi ginawa nilang reason yun na ground as betrayal of public trust. Yung confidential funds. Pero sa totoo lang, lahat kayo dyan na may confidential funds, iba nga billion dyan Pinabuksan ba ng House of Reps ang inyong mga envelope? Hindi, di ba? So what does that say of the House of Representatives in that committee? That they were targeting Vice President Sara. Is that correct? Na i-impeach nila? Kaya, alam mo, kahit matuloy pa impeachment, matatalo kayo dyan, olats. Olats kayo dyan. Kasi yung testimony ng auditor na yon, di na niya mapapalitan yon. That's on record. Speaking of, Kaya, ngayon, i-impeach ng, Senado, dinilay sinuspend, postpone ni Senate President Jesus Cordero ang start ng hearing. Siyempre, reklamo yung mga nag-file. Patapos na po ang session. Sarado na po yun. Tapos na impeachment by June 30 noon time. Tapos na ang term nitong mga senador na to. Kailangan mag-file sila uli. Paano sila makapile uli? The same year nila final. Hindi ka pwede mag-file the same year. Gusto nyo, next year naman. Next year naman. election ulit Mag-election na tayo Napanood mo ba interview ni Kong Toby? Sabi niya, pinangako daw kasi sa mga Kong yung budget. Budget ng ano? Yung para sa infrastructure, pinangako. Pinangako daw ni Speaker? Sabi ni Congressman Toby? Kaya tinamaan din yung mga alyansa senators nila kasi natalo sila sa Mindanao sa nangyari. Oo, bugbog ang mga senador ng alyansa, di ba? Sa Mindanao, wala. Sila doon. That's Duterte country. Ano naman sasabi mo sa kumakalat na balita? Spokesperson ka daw. Ay, no comment No. Hindi sa akin nagsimula yan Hindi sa akin nagsimula yan Nagsimula yan kay Kifi Chu. Yan si Kifi Chu talaga. Pilya talaga yung si Kifi Chu. Nung nga sa Quadcom, sinakyan niya lang dun si Abante ba yun? Abante. Si Pastor Abante. Talo tuloy. Oo, sinakyan lang niya inukray-ukray siya ni Amante. Tapos sinakyan lang niya. Tapos natalo tuloy. Ikaw, Kipichu, kasalanan mo to lahat. Bakit ako pinag-uusapan ngayon? Na ako daw spokesperson, wag nyo naman i-preempt si VP Sara. May sarili po siyang
Kaso, labo-labo na eh. Labo-labo na. Si Sasasot, si Joy de Beber, sina, Ferma Duterte. Uy, amiga. Wala, labo-labo na. Ay, lahat na. Pero hindi pa kayo nag-meet ni Inday. Nag-meet kami ni VP Sara, nag-appear siya sa sala ko eh. Yung hugpong. Pumunta ko. Oo, VP Sara she was president of hugpong sa pagbabago, di ba? So, to qualify, to register, kailangan mag-appear yung president. Nag-appear siya. That's how I met her. That's the only time I met VP Sara Duterte Carpio was in my sala in the first division. She testified about her political party, Hugpong. And that was the only time na pinatestify ko siya. That's the only. After that, we did not meet again. But I want to thank her. I saw the video na nandun yung idol ko, si Miss Elizabeth Zimmerman. Tatangot-tangot siya. Nakita ko yung video na VP Sara, sabi niya, pero hanga po kami sa tapang at talino ni Commissioner Banson. Maraming salamat po, VP Sara, for that compliment. It is my honor. Kaya po, huwag niyo pong sabing ako'y bias lamang kay VP Sara. Kaya ako no sa impeachment. Isipin niyo talaga, sa dami ng problema ng bayan, unahin mo pa talaga pagpatalsik ng Vice President. Napakalaking political upheaval. Hindi ka pa kontento. Pinadakip mo pa si Mayor Digong. At si doon, pinadala sa Hague. Sa ICC. And political, ano naman, upheaval. What does that mean? It affects our economy negatively. Tingnan mo, walang no new investments. Pag walang bagong investment o kapital, walang bagong trabaho, walang bagong produksyon, walang factory, walang bagong jobs. Yan ang problema. Kaya ang poverty hindi masusolve nitong administration ni Bongbong Marcos. Paano pala ma'am yung mga nakapending sa Supreme Court? 2025 national budget, most corrupt daw, yung PhilHealth, yung Harlika funds. Kita mo yan, yung pinakahinablang gobyerno, ito na. Maliban pa dun sa mandamos namin against Speaker Romualdez. Biro mo, General Appropriations Acts being questioned in the Supreme Court. PhilHealth, yung 89 billion dyan natin na binabayaran sa PhilHealth. So, Harlika. Maharlika funds na wala namang investment, milyon-milyon ang sweldo. O ngayon, nag-invest siya sa isang mining company. Mukhang love na love nyo, feel na feel nyo talaga yung mining dyan, ano? Kasi ang dami nyo naman dyan sa Congress. May mga mining companies kayo, eh. Alam nyo, ang hirap talaga dito sa Pilipinas ngayon. Kontrolado ng mga business interests, cronies, dynasties, ang ating ekonomiya through Congress. Tataas yun naman ang tax namin sa capital gains tax. Yung Netflix, tumaas na. Netflix, kaming mga PWD, Netflix na lang yung aming dahil hindi naman kami makalabas ng bahay na. Ay tax na. Ang question nila sa'yo, ma'am. Ang hirap talaga ng buhay ngayon sa Pilipinas. At bawat eleksyon, parang nakakawalang pag-asa na. This is the worst election sa vote buying. The worst na dinaanan ko. Speaker, this is the worst election sa vote buying. At marami pong congressman ang guilty dyan. Kaya sana po, imbestigahan nyo rin sila. Hanggang sa muli nating pagkikita,